ba ay naghahanap ng mga lucky good luck charms upang matulungan kang gumawa ng pera na iyong kailangan? So sa video ito ay ipapakita natin ang ilan sa mga pinakasikat na good luck charms at kung paano sila gumagana. Mga kristal gaya ng citrine, pyrite at peridot. Ang mga kristal na ito ay magagandang lucky charm. Ang ilan ay naniniwala na ang mga kristal ay may banayad na kakayahan lamang, ngunit malalim kung baguhin ang ating enerhiya, kalusugan at aura. Nakaapekto ito sa ating kapalaran upang kumita ng pera. Ang bawat isa sa kanila ay tinuturing na magkakaibang epekto sa ating buhay at mayroong mga kristal sa labas na pinaniniwalaang gumuguhit ng yaman at kasaganaan. Ang citrine, pyrite at peridot ay kilala bilang mga bato ng pera. Goldfish. Ang goldfish ay good luck charms upang kumita ng pera. Sa buong magkakaibang kultura, ang mga goldfish ay tinuturing na mga harbingers ng good luck, ngunit sa China at Japan, nauugnay sila sa paglaki at pagpapanatili ng yaman at tagumpay. Sinasabi ng karaniwang paniniwala na ang siyam ang pinapabura na bilang ng mga isda para sa iyong aquarium, ngunit mas mahusay na maglagay lamang ng 8 goldfish na may isang kulay itim dahil ang kombinasyon na ito ay sumisimbolo ng kasaganaan, enerhiya at magandang kapalaran habang umaakit ng maraming pera sa iyong bahay. Lucky Horseshoe. Ang horseshoe ay isa sa pinakakilalang maswerteng pamahiin at isang pinakamahusay na good luck charm. Ang charm na ito ay kilala bilang iba't ibang alamat na may uugnay sa pagbibigay sa kanilang powers upang kumita ng yaman at pera. Sinasabi sa isang alamat na ang horseshoe ay isang good luck charms dahil sa tradisyonal na gawa ito sa mga bakal. Kaya anumang bahay na may lucky horseshoe ay garantisadong maswerte. Ang dapat mo lamang gawin ay isabit ito sa pintuan ng iyong bahay o computer room. Kailangan mo lamang siguraduhin na ang mga points nito ay nakatengela o nakaharap sa taas para ang horseshoe ay mapuno ng swerte upang maakit ang pera, o pwede mo naman ding i-decorate ang iyong computer ng mga horseshoe sticker. Tinuturing din na good luck charms ang mga insekto na gaya ng ladybugs, crickets, butterflies, scarabs at dragonflies. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga beetle na pinaniniwalaang nagtataglay ng magandang kapalaran na pang-akit ng pera at kasaganaan. Maraming mga tao ang may possibility na matakot sa mga insekto, ngunit ang pagpatay sa ilan sa mga ito tulad ng isang ladybug o kuliglig ay tinuturing na extremely bad luck. Ang ilan sa mga insekto ay madalas nauugnay sa muling pagsilang at pagbabagong anyo, at ang mga tao ay nakakahanap ng inspirasyon sa kanilang kakayahang sumailalim sa matinding pagbabago. Mayroon din itong kahalagahan sa relihiyon at espiritual, at sa gayon ang mga tao ay naniniwala na maakit ang magandang kapalaran ng pera at kayamanan. Lucky dice bilang good luck charms upang kumita ng pera. Ang lottery ay hindi pwedeng i-play sa mga dice, subalit marami pang ibang mga laro na may pagkakataon na magamit ito. Kaya naman hindi nakapagtataka na ang lucky dice ay naging good luck charms upang makaakit ng pera. Ang fuzzy dice ay isa sa mga ito na may naiugnay na maikling kwento sa likod nito. Sa panahon ng World War II, ang bawat paglipad ay sugal. Sa panahon din nito na ang bawat pilot fighter ay lilipad para sa misyon para sa isang labanan at may pangamba kung makakabalik ba sila sa bahay. Kaya naman dadalhin nila ang kanilang mga lucky charm para sa pag-asa na may posibilidad na makauwi sila ng ligtas. Kung nais mong gumamit ng fuzzy dice, maaari kang bumili ng isang bungkos ng bright colored dice at mainit na pandikit at idikit ang mga ito sa iyong monitor o sa gilid ng iyong desk. May impluwensyahan nito ang enerhiya na sumasalamin sa iyo at nakakaakit ng pera. Lucky plants gaya ng clover, 4-leaf clover, pachira plants, and lucky bamboo. Hindi lumalaki ang pera sa mga puno. Mayroon tayong isang listahan ng mga halaman na kung saan ay may mga halaman na itinuturing na maswerte. Narinig na nating lahat ang 4 na dahon ng clover or 4-leaf clover. Ngunit narinig mo ba ang tungkol sa halaman ng pachira aquatic na karaniwang kilala bilang money tree? Ang mga money tree ay madalas na tinitrintas kadalasan sa mga pares na 3 sa 5 at itinuturing na good luck. Ang isa sa iba namang halaman na kilala rin bilang good luck charms ay ang bamboo.
Inilalagay sa bahay para sa pang-akit ng kayamanan at pera. Ang Lucky Bamboo ay technically hindi kawayan, ngunit ito ay isang malapit na kamag-anak na tinatawag na Dracena. Ito ay isang matigas, mahabang buhay na halaman na maaaring account para sa mga maswerteng katangian nito. Ang mas maraming tangkay ng isang Lucky Bamboo plant ay maraming swerte ang maaaring dala nito upang maakit ang pera. Ang isang halaman naman na may 3 tangkay ay sinasabing magdadala ng kaligayahan, kayamanan at mahabang buhay sa may-ari. Ngunit ang ilang mga halaman ay may higit pang tangkay ay sinasabi namang magbibigay ng higit pang mga uri ng swerte ng pera at kasaganaan. Ang salamin naman ay maaaring lucky charm na pang-akit ng pera at kayamanan. Ang mga salamin ay ganap na dapat na magkaroon ng feng shui wealth magnet para sa maraming kadahilanan. Nagdadala sila ng higit na liwanag, kagalakan at ng enerhiya ng tubig ng feng shui element sa anumang puwang. Lumilikha din ng mga salamin ng magagandang landas para sa bago at masayang mga oportunidad. Produhin lamang na hanapin ang pinakamahusay na salamin na maaari mong mahanap. Ang isang uri ng salamin na pupukaw ng iyong puso. Ang salamin na may gintong frame, obviously best choice, malinaw para sa isang salamin bilang isang kayamanan ng feng shui. Ito ay kaakit-akit na good luck charms din dahil ang inyong masayang reflection dito ang magbibigay sa iyo ng positibong enerhiya upang maging masagana ang iyong kapalaran at maakit ang pera patungo sa iyo. Coins. Alam nating lahat na mabuti ang lahat ng sinasabi na kapag nakahanap ka ng isang barya, kunin ito at sa buong araw na iyon ay magkakaroon ka ng magandang kapalaran. Ngunit hindi lamang ito ritual na konektado sa pera na pinaniniwala ang magdadala ng isang magandang kapalaran. Marami sa mga ritual na ito ay nagmula sa sistemang Tsino, kasama na ang paniniwala na ang paglalakad sa pera ay isang paraan ng mabilis na pag-akyat sa hagdan ng pinansyal na tagumpay. Ang mga barya ng I Ching ng Tsino ay pinaniniwalaan na magdadala ng kasaganaan at swerte sa kita upang kumita ng pera at madalas ibinibigay ito bilang mga regalo ng swerte sa bagong taon ng Tsino at para sa mga kasal. Ang mga personal na maswerteng barya naman ay maaring magsama ng isang barya na minted sa taong ipinanganak ka o sa isang taon na espesyal. Ang isang espesyal na taon ay maaring maging ang iyong kasal, taon na nakuha mo ang iyong unang trabaho o ang taon ng iyong pagtatapos at iba pa. Maaari itong maging anumang taon. Ang tanging kondisyon lamang ay ang pagkakaroon ng mga masasayang alaala para sa iyo. Pinakamahalaga ang iyong attitude upang tumingin at panatilihin ang mga barya bilang iyong mga good luck charms na maaring maakit ang enerhiya para sa iyo upang kumita ng pera at kasaganaan. Ang iba pang tinuturing na lucky charms ay ang wealth colors. Ang unahing kulay ng kayamanan sa feng shui ay ang ginto. Sa anumang mga bagay na palamuti gaya ng salamin, mga frame, mga vase ng lampara, mga tray, or coffee table at iba pa, anuman ang iyong palamuti sa bahay ay maaari kang makaramdam ng maayos at masaya. Gamitin mo lamang ang kulay na ito. Ang isa pang kulay ng kayamanan ng feng shui ay ang purple. At tulad ng kulay ginto, maaari mong dalhin ito sa iba't ibang mga items na pangdekorasyon. Gamitin mo ang parehong kulay na ito ng matikas at matalino. Nangangahulugan lamang lumikha ng simpleng kagandahan at palamutihan ang mga bagay na talagang gusto mo.